Magandang araw po sa lahat ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang tunay na defenders of the faith. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at muli sa pagkakataong ito ay makakasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bobby? Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga kaibigan, mga kapatid, muli po, samahan nyo kami sa isa na namang pagtalakay. At dahil sa ito ay nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig at marami sumusubaybay. Kapatid na Bobby, greetings to all our brethren around the globe, especially our viewers from Rio de Janeiro, San Paulo, and Petropolis of Southeastern Seaboard, dyan sa Brazil. At dito naman sa Pilipinas ay binabati na rin natin, kapatid na Bobby, ang mga kapatid sa buong lalawigan po ng Quezon at diyan sa buong lalawigan ng Bulacan. Baka may gusto kayong batiin? Greetings also to the viewers from Winnipeg, Canada, Singapore, China, Brunei at Abu Dhabi. At dito po sa Pilipinas, binabati ko po ang buong lalawigan ng Agusan Sur, lalo na po sa lokal ng Bayugan City, at napakalaking biyaya, kapatid na Michael, ang tinanggap ng mga kapatid doon sa pamamagitan po ng pastoral visitation na ginawa ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. At para po sa lahat, meron tayong fan page, itong ating programa sa Facebook, na dito ina-upload ang bawat episode ng ating programa, The True Defenders of the Faith. I-like lang po at i-follow ang page na ito. Sa mga post na narito ay mag-like tayo, mag-comment, at i-share po natin ang ating bawat programa. At sa pagkakataong ito ay nais muna naming iparinig at ipakita sa inyo ang akusasyon ni Mr. S, ni Mr. Sanctimonios sa programang ito. Mahalaga ito sapagkat sa halip na sumagot sa isyo si Mr. S, ay inakusahan pa niya kami, lalo na si kapatid na Michael, na nandaraya raw sapagkat hindi raw namin ipinaririnig at ipinakikita ang buo niyang pahayag. Narito po at pakinggan natin siya. Bueno, ang madadaya lang ng mga taong ito ay yung mga kapatid na walang access sa social media. Gaya nung nasa mga medyo malalayong mga lugar na ang tanging napapanood lang ay yung programa nila. Siyempre, maaaring madaya kasi yung ipakikita putol Ang ipakikita, yung gusto lang nilang ipakita. Na yan alam naman natin na sanay dyan si Michael. Ano ha? Alam mo, Michael, yun, sanay ka ron sa ganung bagay. Na ang pinaririnig yung mga chinap-chap na presentasyon. Una, kapatid na Bobby, baka magdamdam na naman sa atin ito si Mr. S. Ayoko namang sabihin na talaga pong nawalan na yata ng laman ng ulo ni Mr. Sanctimonios. Una, bakit naman namin iparirinig ng buo dito sa aming programa ang kanyang pahayag? Programa namin ito, hindi niya programa. Ikalawa, kung ano lang po ang dapat sagutin sa mga pahayag mo, Mr. S, yun lamang ang dapat naming iparinig upang madaling maunawaan ng mga viewers ang aming sagot o tugon. Ang totoo, makinig kang mabuti, Mr. S, dapat ka pa ngang magpasalamat sa amin Bakit, kapatid na Bobby? Tama yan, kapatid na Michael, sapagkat kukunti lang naman ang nanonood at nakikinig sa kanyang programa sa YouTube. At least dito sa ating programa ay napapakinggan siya, nakikita siya. Dapat ka tumanaw ng utang na loob sa atin, kapatid na Michael. Walang utang na loob ito si Mr. S Ang dapat sana, sagutin mo, Mr. S, yung napakarami mo ng assignment sa amin. Sa halip na sumagot, tumahimik Kapatid na Bobby, maaring tatlong bagay ang dahilan kaya hindi makasagot itong si Mr. S. Tama yan, kapatid na Michael. Una, talagang ini-ignore niya ang pagsagot. Sapagkat mga mahal na taga-subaybay, alam niyang lalo siyang malulubog sa kahihiyan kapag sumagot siya. Ikalawa, alam niya na yung kasabihan, kapatid na Michael, na less talk, less error. Kaya tumatahimik na lang siya upang hindi maragdagan ang mga maling sagot niya, kapatid na Michael. At balita natin, kapatid na Bobby, meron siyang laging kinakanta o inaawit ngayon na
paborito niyang awitin, yung kanta ni Mr. Rod Stewart. Maganda yun, kapatid na Michael. Oo, yung kanta na ang pamagat na I don't wanna talk about it. How you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I take you to this back to my heart. Teka, kapatid na Bobby, merong pangatlo na dahilan, mga kaibigan, ng hindi pagsagot ni Mr. S. Yung kasabihang, no talk, no error. Wala nang maisagot, kapatid na Bobby. Ang katunayan niyan, kapatid na Michael, nag-iimbento na lang ng mga kwento. Pakinggan natin siya, mga mahal na taga-subaybay. Tumatawag sa amin, abang kapatid, nakikita namin yung itinuturo ninyo. Yung po ang talagang tunay na aral. Hindi pala kayo kalaban ng turo na itinuro ng sugo na itinaguyod ng kapatid na Iranyo Manalo. Naninindigan kayo sa tamang aral. Salamat sa Diyos. Mali pala yung ipininta sa amin ng kasalukuyang mga namiminuno at ng mga ministro namin na kaya kayo itiniwalag dahil sa paglaban sa aral. Mr. S, makinig kang mabuti. Lumala ka na. Niloko mo na sa pamamagitan ng santambak at di mabilang na kasinungalingan ang mga kapwa mo tiwalag. Pati ba naman sarili mo niloloko mo, Mr. S? Dahil sa hindi niya masagot-sagot ang mga tanong natin sa kanya, nahuhulog siya sa pagpapantasya. Nag-iimbento po ng mga kwento. Ang isa nun ay, meron daw tumawag sa kanya, kapatid na Michael. Sipin yung may tatawag daw sa kanya. At bakit daw tumawag? Ano gustong sabihin? Ang sabi, siya raw yung naninindigan sa tamang aral. Hinahangaan po siya. At hindi raw siya kalaban ng aral ng sugo at ng kapatid na Eranio G. Manalo. Mga kapatid, at sa lahat ng naaabot ng programang ito, anong karagdagang katunayan na siya, si Mr. S, ay nagsisinungaling? Nang paulit-ulit po namin siyang tanungin kung kanino siya nakaugnay at kung sino ang kanyang tagapamahalang pangkalahatan. Who is his executive minister? Napilitan bang sumagot, kapatid na Bobby? Napilitan, kapatid na Michael, at mga mahal na taga-subaybay. Dahil sa hindi lang kami ang nagtatanong sa kanya. Kasama na rin yung mga pagtatanong sa kanya ng mga kasama niyang tiwalag. At meron tayong karagdagang tagubilin sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Ito po, kung kayo ay nakaupo ngayon, humawa kayong mabuti sa inyong upuan. Baka mahulog kayo sa kanyang sagot kung sino raw ang kanyang tagapamahalang pangkalahatan. Narito po siya. Tapos, nagtanong kayo, kanino kayo nakaugnay? Kanino kayo nakaugnay ngayon? Sino ang inyong tagapamahalang pangkalahatan? Beno, sasagutin ko po yan. Mahaba sana yung leksyon ituturo. Pero, nasagot na rin dito noon sa isang EGM lesson . Pero sasagutin ko, nakaugnay kami sa tunay na tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sino yun? Si Kristo. Mga kapatid, nasa upuan pa ba kayo? Baka nalaglag na kayo. Mr. S, makinig kang mabuti sa katanungan ko sa iyo at sagutin mo. Ito tanong, kailan, saan itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo ang sinabi mong ang tunay na tagapamahalang pangkalahatan ay si Kristo? Kailan at saan? Sumakatid, kapatid na Michael, karagdagang katanungan yan. Sapagkat marami pa tayong mga tanong nung nakaraan na hindi pa niya nasasagot . Ini-ignore na parang walang narinig, kapatid na Bobby. Opo, ito halimbawa, saang talata ng Biblia mababasa na may karapatan pa rin sa kaligtasan ang nasa labas na ng tunay na iglesia? Tinatanggap mo pa ba ang doktrina o aral na ipinahayag ng kapatid na Eranio Manalo tungkol sa kahalagahan ng pananatili sa loob ng iglesia? Kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit ang iglesyang ito ay iyong pinagtaksilan? At kung mahal mo ang iglesyang ito,
Bakit pilit mong pinasasama sa paningin ng mga tao ang iglesyang ito? Kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit ikaw ay nais mong pagwatak-watakin ang mga kapatid sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng iyong kasinungalingan? At meron pa tayong isang katanungan na itinanong namin sa kanya sa pamamagitan ng programa namin ni kapatid na Ramel. Mr. S, makinig kang mabuti at basahin mo, naka-graphics. Tinatanggap mo ba ang aral na itinuro ng kapatid na Eranio Manalo na kapag hindi na nakatala sa talaan ng iglesia, ay hindi na rin nakatala sa langit? Ang lahat ng yan, Mr. S, sagutin mo sapagkat naghihintay yung mga niloko mo, yung mga napapaniwala mo kung paano mo sasagutin ang mga katanungang yan. Kaya balikan na natin yung ating paksa, kapatid na Bobby, na ang sabi niya sa ating narinig na kanyang pahayag, ang kanya raw tagapamahalang pangkalahatan, meron pang tunay, ay si Kristo. Reaksyon natin doon. Nais naming mapansin ninyo. Kaya uulitin po naming iparinig ang sabi niya. Mahaba sana yung leksyon ituturo. Pero nasagot na rin dito noon sa isang EGM lesson eh. Pero sasagutin ko, nakaugnay kami sa tunay na tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sino yun? Si Kristo. Nakaugnay kami sa tunay na tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Sino yun? Si Kristo. Teka muna, kapatid na Bobby, bago natin ituloy, laging ginagamit ni Mr. S yung terminong EGM lesson. Nasagot na daw niya ito doon sa kanilang EGM lesson. Ano ba yun? May kaugnayan ba ron ng kapatid ni Eranio Manalo? Walang kaugnayan si Mr. S at ang mga kasama niya kay kapatid na Eranio Manalo, kapatid na Michael, at mga mahal naming taga-subaybay. At lalong walang kaugnayan ang kapatid ni Eranio Manalo sa pinaggagawa nitong grupo ni Mr. S, kapatid na Bobby. Tama yan, kapatid na Michael. Ang totoo ay isinasangkalang lamang nila ang pangalan ng kapatid na Eranio G. Manalo para makapandaya, kapatid na Michael, para makapanloko sa kapwa nila tiwalag. Tinawag nila ang kanilang pagsamba o pagtitipon na ecclesiastical group meeting. Ano tawag? Ecclesiastical group meeting. Kasi po, talagang lagi nilang ginagamit yung pangalan ng kapatid ni Eranio Manalo. O Mr. S, ito mensahe namin sa inyo. Tumigil na kayo sa paggamit at pagsangkalan sa pangalan ng kapatid ni Eranio Manalo dahil wala silang kinalaman sa katampalasan ng ginagawa nyo at pagtatangka na wasakin ang buong iglesia. Kaya kapatid na Bobby, tanong natin, bakit tiyak na ang aral ni Mr. S na ang tagapamahalang pangkalahatan daw ay si Kristo? Tanong, bakit ito'y tiyak na pagtalikod sa aral ng sugo at ng kapatid ni Eranio Manalo? Una, kahit kailan ay hindi po itinuro ng sugo ang ipinahayag na yan ni Mr. S o Mr. Samson. Ikalawa, ayon po sa Biblia, mga mahal na taga-subaybay, ang Panginoong Hesukristo ay ang puno. Gaya ng mababasa po natin dito po sa Juan, sa 15:5. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At anong katumbas nung sinabi ng Panginoon Kristo na ako ang puno, kayo ang mga sanga, nang magturo si Apostol Pablo? Ang katumbas po nito ay ipinahayag din ng mga apostol, kagaya po ng mababasa natin sa Colosas 1:18. Ganito po ang pahayag. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, ang atin pong Panginoong Hesukristo, siya po ang puno o ang pangulo ng iglesia. At nang siya po ay umakyat na sa langit, mga mahal na taga-subaybay, naglagay po ang Diyos ng pamamahala sa iglesia upang maging kasangkapan niya sa pagpapahayag at pagpapatupad ng kanyang mga salita. Pakinggan po ninyo ang nakasulat po sa Colosas 1:25, ganito po ang ating mababasa. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag
ang salita ng Diyos. Kaya kapatid na babay, pareho ba yung ulo o pangulo sa tagapamahalang pangkalahatan? Ay hindi, kapatid na Michael. Iba po yung ulo ng iglesia at iba rin po ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa iglesia. Kaya nga may karagdagan tayong katanungan at dapat sagutin ito ni Mr. Samson. Natatambakan si Mr. S ng assignment. Ayan nga ang problema niya, lalong nalulubog, kapatid na Michael. Parang nakukumunoy. Oo nga. Eto, patunayan mo muna, Mr. Samson, na ang tinutukoy sa Colosas 1:25 na pamamahalang inilagay ng Diyos sa iglesia ay ang Panginoong Hesukristo. Kapatid na Michael. Alam, wag magpakamatay si Mr. S sa hirap ng mga tanong natin o huwag siyang atakihin sa puso. At tinalakay na nga po namin ang kapatid na Ramil sa nakaraan na ang pakikisama o pakikiisa sa pamamahala ng tunay na iglesia ay pakikisama at pakikipag-ugnay sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya paulit-ulit man pong sabihin ng mga rebeldeng itiniwalag na bagaman sila raw ay inalis o itiniwalag na sa iglesia, gayon man ay may kaugnayan pa raw sila sa Diyos. Ito po ay malaking pandaraya at napakalaking kasinungalingan. Kapatid na Bobby, noong si Mr. S ay hindi pa napupuno ng hangin ang ulo at hindi pa nangingibabaw sa kanya si S o si Satanas. Anong kanyang pagtuturo? Sino raw ang kinikilala niyang tagapamahalang pangkalahatan? Aba, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, kapatid na Michael, kagaya po ng mababasa natin na ito po'y isinulat ni Mr. Samson sa isang editorial sa Pasugo, God's Message, na nalathala po noong October 2014. The whole staff of Pasugo God's Message magazine, like the rest of God's people throughout the world, extend our wholehearted greetings and undying love to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo B. Manalo. Sa ilalim po, ang nakalagay na pangalan ng sumulat o editorial ay si Mr. Samson dahil siya po ang editor-in-chief noon ng Pasugo God's Message, the official magazine of the church. Kaya noong nagpunta siya sa media, na yun ang dahilan ng kanyang pagkatiwalag sapagkat doon nagsalita siya ng santambak na kasinungalingan. Ito tanong, kapatid na Bobby, sinong binanggit niyang executive minister o tagapamahal ng pangkalahatan? Diba, hindi rin po ang Panginoong Hesukristo, kapatid na Michael. Ba? Kundi, ang kapatid na Eduardo Manalo pa rin. Pakinggan po natin siya. Personally, I love Brother Eduardo B. Manalo. In fact, that is the reason why I was against what I was seeing. Because I knew that that would destroy and that would reflect on our executive minister. Nais naming ipapansin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, na katitiwalag pa lamang dito ni Mr. Samson. Sa ipinahayag niya, ang kinikilala pa niyang tagapamahalang pangkalahatan, hindi po ang Panginoong Hesukristo, kundi ang kapatid na Eduardo Manalo. At isa pa, mga mahal na taga-subaybay, kapatid na Michael. Nakatatawag ng parsin yung kanyang isang sinabi ron? Opo. Ano sinabi ang niya? sabi niya, mahal daw po niya ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Mahal niya? Mahal niya. Meron akong sasabihin sa iyo, Mr. S. Tumingin kang mabuti. Mr. S, isa kang taong paimbabaw. Paimbabaw. Tama lang natawagin kang Mr. Sanctimonious, pretending to be morally better than others and hypocritically pious or holy. Paimbabaw! Mga kapatid, sa ganitong uri bang tao kayo maniniwala? Walang paninindigan? Iba ang sinasabi niya noon kapag inihambing natin sa sinasabi niya ngayon. Kung tawagin nga natin, ang ganyang klaseng tao, kapatid na Michael, walang backbone. Walang backbone. Kung tawagin nga po yan ng isa sa mga matatandang ministro na kasama natin dito sa tanggapan, na bagamat medyo may edad na, ay ayaw magsabing may edad na sapagkat malakas pa raw sila. Ang sabi nga ng kapatid na Bularan sa ganyang uri ng tao, walang palabra de honor. Teka, naalala kong kapatid na Bularan. O mga kapatid, mga sumusubaybay sa amin, sa susunod na episode, isasama po natin dito
At makakasama natin guest ang kapatid na Maximo Bularan. Teka, kapatid na Bobby, bilang pagwawakas, ano bang ipinapayo ni Apostol Pablo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noon na kanilang pinangasiwaan na ito rin ang ipinapayo ngayon? Ipinapayo ngayon ng kapatid na Eduardo Manalo sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia na kanilang pinamamahalaan. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa ikalawang Tesalonica 2:15. So my dear friends, Kaya mahal kong mga kaibigan, continue to stand firm in your determination to live only to please God. mamalagi kayong nakatayong matatag sa inyong determinasyon na mamuhay sa layunin lamang na bigyang kasiyahan ng Diyos. And continue to hold on to all the truth you were taught. At patuloy na manghawak sa lahat ng mga katotohanan na itinuro sa inyo. Both what I taught you in person and what I've written by letter. Kung ano ang itinuro ko sa inyo ng personal, maging ang aking isinulat sa pamamagitan ng liham. Maliwanag po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Mamalagi kayong matatag sa inyong determinasyon na mamuhay sa layunin lamang na bigyang kasiyahan ang Panginoong Diyos. Paano po natin ito magagawa? Ayon po sa inyong narinig, na pahayag din ni Apostol Pablo, patuloy kayong manghawak sa lahat ng mga katotohanan na itinuro sa inyo, kapatid na Michael. Kaya sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo na nararating ng pangangaral na ito, ang pagmamahal po ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kapatid na kanilang pinamahalaan, ito ang damdamin ng sugo o ng kapatid na Felix Manalo para po sa iglesia. Ito rin po ang damdamin ng kapatid na Eranio Manalo noong sila ay nabubuhay pa. Pero hindi po nawala ang pag-ibig at pagmamalasakit na ito sa buong iglesia nang ilagay ng Panginoon Diyos sa ating unahan bilang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang mensahe namin sa lahat ng mga ministro at mga manggagawa, sa lahat po ng mga may tungkulin at sa lahat ng mga kapatid, ang pahatid na mensahe sa ating lahat ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Madalas silang banggitin, kapatid na Bobby, gaya ng nalalaman ninyo, kayo at ang inyong buong sambahayan ang nais ko na unang maligtas, sapagkat kayo ang karamay ko sa pag-ibig, pagmamalasakit sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kapatid, pinakahahangad po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na tayong lahat, ang buong iglesia, ay makarating sa nalalapit po nating kaligtasan. Ano man ang mangyari, sino man po ang dumating sa ating buhay, itaguyod natin hanggang wakas ang tinanggap nating pananagutan sa Panginoon Diyos. Inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos, Opo. napakabuti mo po sa buong iglesia. Amen. Naglagay ka po ng pamamahala sa pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo, Opo. na punong-puno ng pag-ibig at pagmamalasakit sa aming kapakanan Amen. para pakinabangan namin ang pagpapagal namin sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maawa ka po sa aming namamahala. Pakibantayan mo sila araw-araw. Opo. Iligtas sa lahat ng mga taong masama ang isipan. Opo. Mamalagi silang puno ng karunungan at kapangyarihan hanggang sa makarating kami sa aming kaligtasan. Amen. Panginoong Sukristo, nananalangin po kami sa iyo. Opo. Gawin mo po kaming laging mananampalataya. Ang puso, damdaming nasa iyo. Yun ang isa din mo po sa amin. Opo. Para manindigan kami sa pagsunod sa iyo. Pangunahan namin ang buong iglesia Opo. sa katapatan ng paglilingkod sa iyo. Amen. Ama, sumasampalataya kami, narinig mong aming panalangin. Opo. Pinagpala mong buong iglesia sa buong daigdig sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.